Bakit po kayo nagpapasalamat? Dahil sa banal na langis ng buhay at saka banal na tubig. Anong nagawa sa iyo ng makapangyarihang banal na langis ng buhay na original? Dahil sa aking mata, Brad, laging lumuluha. Sa iyong mata? Kasi parang laging namumula. Oo. Tapos sabi ko, balik 2 linggo na to, Brad. 2 linggo. Hindi kaya pasma? Hindi po siguro. Napapasma din yung ating mata eh. Yung libaw, pagod. Tapos maghilamos. Ngayon, nanalangin kasi ako sa bugtong ni Diyos ng Kristo para sa aking kagalingan ng ating mata. Sa pamagitan ng banal na langis ng buhay at sa pamagitan ng banal na tubig. Dahil na ako'y namamasada para sa aking kabubuhay. Yan. Araw-araw namamasada kayo ng jeep. 3 beses po sa loob ng 1 linggo. Ayun. O ngayon, hiniling ko po sa kanya na sana po pagalingin ang ating mata. Isa kasi lumuluha, namumula, kumakatin. Gusto kong kamutin. Ang ginagawa ko, kakamutin ko nga, pero kukunin ko yung banal na tubig at banal na langis ng buhay upang siya ang gagawang para kamutin ang ating mata. Bago mo ginawa yun, Brother Rinaldo, binabasa mo muna yung power ID. Opo, binabasa ko siya power password. Ayun. Ngayon, anong nangyari? Ito nga, nagtaka nga ako dito sa araw na ito. Itong pagbasa ko ng ginawa kong mensahe. Lumiliwanag yung aking pagtingin. Hindi malabo? Hindi lumalabo. Nababasa mo ba yung sulat mo? Opo, nababasa ko pa. Sulat mo pala yung binabasa mo kanina. Binabasa ko. Napapaliwanag pa nga ng mata mo dahil nababasa mo pa. Opo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Siya nagbibigay ng liwanag sa atin. Yan. Sa lahat ng panahon. At yun ang lagi mong ginagawa, Brother Ronaldo. Opo. Yung banal na langis at holy water. Opo. Nasang ginagamot mo sa iyong mata. Tuwing kumakati at nagluluha. At saka, kanina madaling araw, siguro mga alauna, doon ako natapos at paggawa ng mensahe. Ayan. Sabi ni Father Lahi, narinig natin doon sa entablado, pagka ang mata mo ay lumalabo na, pagkagising mo ng pagkagising sa umaga, manalangin. Opo. At saka ilagay sa palat yung holy water, saka ilam mo sa iyong mata. Ang ginawa ko naman, Brad, binuksan ko yung banal na tubig. Tapos nilagyan ko yung takip. Tapos binabad ko yung sa mata. Ayan. Tapos, at anong pakiramdam ngayon, Brother Rinaldo? Pagkatapos ko nilagyan ng banal na tubig at saka banal na langis, lumiliwanag yung aking pagtingin. Yun. Hindi na ngayon makati? Hindi na po. Hindi na rin nagluluha? Hindi na po. Dahil sa kapangyarihan? Sa kapangyarihan ng tunay at nag-iisa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa gamit ang banal na langis ng buhay at banal ng tubig ng buhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Brother Rinaldo, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Ber, at lalong higit sa lahat sa ating pinamamahal na walang dulis at kapintasan ng isang pinagbanal at pinagsagdal na Panginoong Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, mga kapatid, sa mga oras na ito, narito tayo ngayon sa People's Hall, Quezon City Memorial Circle, sa araw ng Sabat. At kapiling naman natin ngayon si Brother Alex Simbahon po. Brother Alex Simbahon. Tama? Barangay Commonwealth, Quezon City. Ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Brother Alex, ano pong masasabi nyo? Ako po'y nagpasalamat sa bugtong at Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakapangyarihan sa lahat. Dahil po sa kagalingan ng banal na langis ng kulay green. Pinagaling kayo ng banal na langis. Opo. Yung kulay green, yung Restoration Power Oil. Restoration Power Oil. Paano mo nasabing kagalingan? Nagkasakit kayo, Brother Alex? Ito lang po nakaraang linggo, itong nakaraan pa po linggo, nagkaroon po ako ng karamdaman nga di ko po maintindihan. Dahil yung araw po, ay wala naman pong iba akong kinakain. Yung pusit lang po, pero pusit? Ay mag-ingat tayo sa pusit. Di ko po alam bakit nagkaroon akong karamdaman. Ang pusit, isa yan sa mga maruruming isda sa dagat.
Isa yan sa mga basurero, kung tawagin. Kinakain nila yung madudumi. Naglilinis sa dagat yung pusit. Kaya ingat sa pagkain. Mamimili rin tayo ng kinakain isda. Ang pusit, mabilis, malakas kumain ng dumi yan. Yun nga yung ginawang pain para makahuli yung mga nangingisda. Ngayon, nakain nyo yung pusit. Tama po yun, Brother Ronnie. Dahil po yung kumain po ng pusit na araw ng linggo. Araw ng linggo, kumain po ako ng pusit. Pagdating ng madaling araw ng Lunes, doon na po, nag-umpisa na po sakit yung tiyan ko. Sumakit yung tiyan mo? Opo, sumakit yung tiyan ko. At nilalamig ako ng gusto. Nilalamig ako. Hindi naman ako nagpatutok sa electric fan. Ceiling fan kasi ceiling fan gamit namin eh. Hindi naman ako natutok dun sa ceiling fan. Sobrang lamig. Sobrang lamig ng pakiramdam ng katawan mo? Opo. Nanginginig ka na? Nanginginig na po ako. Sumakit na po yung ulo ko. Sumakit na po yung tuhod, balakang, pati yung mga kamay ko. Kasi pasuhan, sumasakit na po. Nagtaka po ako. Sabi ko, wala lang po ako ibang nakain. Pasintabi lang po sa lahat ng kumakain dito. Yun po ay nagdudumi po ako parang putik. Parang putik yung dinudumi mo? Opo, parang putik. Dinudumi ko. Anong ginawa mo, Brother Alex? Ang ginawa ko po, kunti na po yung banal langis kong kulay pink. Kita ko po yung banal ng Restoration po oil. Kunti na kasi po yung bawas doon. Yun po ang unang kinuha ko. At dinasal ko po yung Power ID na puti. At bago po ako nadasal, uminom po ako ng banal Restoration Power Oil. At binuhusan ko yung ulo ko at buong katawan ko po. Pinaplasan ko po yan. Paunti-unti po akong gumagaling. Paunti-unti? Paunti po gumaling. Gumaling po ako ng araw ng Martes. 2 araw lang po. Gumagaling na po ako. Dahil sa pag-inom mo ng Restoration. Dahil sa pag-inom mo ng Restoration Power Oil, parang nilabas po yung lason. Lason sa katawan mo. Yung nakain ko yung pusit. Para sa putik, brother. Parang putik. Baka nakain mo yung marumi yung loob nyon? Yun na nga po, kasi... Pero pag linggo ka nagkasakit, pagdating ng Martes, gumaling ka na at wala kang ibang ginagamit. Wala na po. Restoration Power Oil. Sinong nagpagaling sa iyo, Brother Alex? Ang nagpagaling sa akin, gamit-gamit ko yung Restoration Power Oil. At hiling ko sa bugtong advocate mo Diyos na ako'y papagalingin niya sa aking karamdaman. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos Panginoong Jesucristo na siyang pinakadakila at pinakadalubhasang manggagamot sa lahat ng ating karamdaman. Kaya nga po, malaking bagay itong banal na langis, banal na langis at saka restoration. Lahat ng produkto dito sa Back to Christ. Huwag magpaubos. Siguro kung hindi ako Back to Christ noon, bakit? Takbo ako sa hospital. Hospital, pag wala kang pera. Wala naman iba nating takbuhan pag hindi tayo Back to Christ, kundi sa hospital. Kaya malaking tulong para sa akin. Maraming tulong. Nandito tayo sa original na napili tayo sa original na may ang banal na langis na iniwan ni Padre Lai ang may visa pa rin dito sa original Church of Back to Christ, Silicon of Father Lai. Walang kupas ang kapangyarihan. Wala pong kupas, mga kaibigan, mga kapatid. Brother Ronnie, pwede ko pa bang isa pa? Isa pa? Sige. Mga kaibigan, mga kapatid, sa hindi ko po nakilala sa akin, ito po ay matagal na po ito. Ito po ay dahilan na napunta po itong Back to Christ. Mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay sympathizer lang po ako dati. Hindi po ako basta-basta naniwala dito. Ako lang po ay nagkaroon po ako ng malubhang karamdaman. Yun po ay malubhang karamdaman. Palagi ko na po ito pinatotoo. Kahit po ito ay matagal na o bago man, isa lang po ang bisa po ito. Patotoo yan eh. Mga kapatid. Patotoo pa rin ito. Dahil sa kapangyarihan ng bugtong at budget ng mga Diyos, Panginoon si Kristo na binigay po nila. Nakapasok po ako dito doon po. Ano yung sakit mo noon, Brother Alex? Nung pinapatuko daw kong sakit ng ako po'y kinulam. Kinulam? Yun po ang dahilan nga nakapasok po ko itong samahan na ito. Dahil yun po ang sakit ko ay kulam. Yan. Hindi po ako pumasok dito dahil ay papasikat sa radyo o sikat man sa anumang samahan. Ay pumasok ko dito dahil dito po ako pinapagaling.
ng sa bugtong bugtong at Diyos po Kristo na pinabulat. Dahil dati mga kaibigan, mga kapatid, kung nakita nyo lang po ako doon sa kabila, nung buhay pa po si Endelber, noong 2014, pumasok po ko dito, punong-puno pong sugat yung katawan ko. Oo. Ang katawan ko po, yung mukha ko ay kulay pink, kulay pula. Di ko po maintindihan, puro sugat yan. Ang sugat na yan, hindi normal na sugat. Ay hindi po normal mga kulay na yan. Yan po kulay na nagdala po ng mga bakterya na gawa ng masamang espiritu. Kaya dito po ako nasubo, dito ko po nalalaman na dito ako papagalingin ng bugtong sa Diyos Kristo na pinabulat paggamit ko naman ng sa buhay. Dito ako gumaling. Hanggang ngayon, naabot na po ako ng 2025. Ilang years na po lumipas. Naabot na po ng 10 years na lumilipas. Hanggang ngayon, buhay pa rin ako mga kaibigan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Walang uobra sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan nitong mga dasal na tinuro sa atin ni Father Lahi, itong mga baluti na ipinasuot sa atin ni Father Lahi. Brother Alex? Tama po yan. Wala. Pag binabasa mo talaga palagi yung power ID, pag ginagamitan mo ng banal langis, gagaling at gagaling ka, lalakas at lalakas ka. Napasalamat ako dahil naabutan ko ako ng taon ito. Naabot ko ng 2025 sa panahon ito. Marami na po ko kasabayan na may mga sakit katulad sa akin, nagawa na masamang mga espiritu. Pero hanggang ngayon, patay na po sila. Nangawala na. Wala na dahil po. hindi nila nakilala Marami po sila. ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo. Opo. Yung mga tao na yan, yung mga kasabayan ko na kasakit katulad sa akin, inaakay ko yan dito. Oo. Merong isang sumama sa akin, buhay sana siya. Pero tumigil siya, patay na din siya. Yun. Kapangyarihan, laban sa kapangyarihan, Brother Kaya Alex. tama sa sinabi ni Padre La ito, kapangyarihan, laban sa kapangyarihan. Mabuti o masama, magwawagi pa rin ang kabutihan. Yan. Pasalamat tayo at nakilala natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang sinugo na si Father Lahi. Ako po'y nagpasalamat. Una-una kay Padre Lahi, ipangalaw kay Endelber, at higit sa lahat, sa tunay at nag-isa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, sa mga oras na ito, narito tayo ngayon sa People's Hall, Quezon City Memorial Circle. At sa araw ng Sabat, at kapiling natin ngayon si Sister Sioni Gotado. Sister Sioni, anong masasabi nyo? Kami nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo, makapangyarihan sa lahat, dahil sa banal na langis ng buhay na original. Anong nagawa sa iyo ng banal na langis ng buhay na original? Nung hindi pa kami lumilipat ng bahay, Oo. siguro mga isang buwan na, nagpiprito ko ng tokwa, Oo. babaunin namin dito, kinabukasan. Ibig sabihin, lumipat kayo ng bagong tirahan. Oo. Oo. Nakadalo sa Montalban at saka sa Santa Rosa. Ayan. Ngayon, Naglipat kami ng bahay. nandyan kayo ngayon sa Antipolo. Oo, sa tapat ng bahay ni Ronald. Ayun. Tapos, Nagpiprito ko ng tokwa. Oo. May tumawag sa telepono, kasi may telepono kami sa bahay. habang nagpipirito kayo ng tukwa, may biglang tumawag sa telepono. Oo. Pero pinahina ko muna yung apoy. Oo, bago niyo sinagot. Bago ko sinagot. Ay di, minagali ko na yung pagsasalita kasi minakasalang ako. Oo. Nagpirito ng tokwa. Oo. Inayos ko na, pinalakas ko na uli. Luto na. Oo. Haahunin ko na. Hindi ko napansin yung stainless na plato na pagsasalinan ko ng lutong tokwa ay nagbabaga na. Ay, nagbabaga na. Bakit? At yung dulo, yung kalahati, napasama doon sa lingas ng gasol. Oo, umabot. Umabot doon. Oo, ngayon. Nagbabaga na. Sa pagmamadali ko, di ko napansin. Oo. Bigla akong dinapot si plato at di Yung hahon na nga. stainless na nagbabaga, dinampot nyo. Sumirit yung kamay ko. Luto. Luto yung kamay nyo. Luto. Nagbabaga ba naman na stainless? Ngayon? Napasigaw ko ng malakas. Oo. Aray ko po. Ay, ngayon, anong nangyari, Sister Shoni? Talagang kita kong umuusok. Umuusok yung kamay nyo? Oo,
Ay, grabe. Ang sakit. Daig nyo pa ano ba yung bakal na inano sa panday na nagbabaga na dinikit doon sa kamay nyo? Ang sakit ng dibdib ko. Pati Oo. ako. Hindi, sabi ko, bugtong at gusto lang mo ako. Naalala ko yung nasa tukador na banal na langis na buhay. Oo. Pinili natin dito. Noong nabili na ninyo dito na sa original. Nilagyan ko kaagad. Oo. Ba, pagkalagay ko unti-unti nawala yung sakit. Unti-unti nawala. Unti-unti. Buti hindi nilagyan ng tubig. Banal na langis ng buhay, agad ang naisip ninyo para ibuhos doon sa nasusunog yung kamay. Kaya may binuhos ko na dahil natapos Oo. sa sakit. Binuhos nyo na. Ba, wala pang 5 minutes. Wala pang 5 minutes. Parang walang nangyari. Walang nangyari. Hindi na luto yung kamay nyo. Wala. Nung umaga, tinitingnan ko, wala. O, pero hanggang maitim. Walang sugat. Wala. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo. Anong suot-suot sa katawan nyo nung mga oras na yon, Sister Power Shelly? ID, nabigyan na Sister Helen, original. Yung original na Power ID galing dito sa original Church of the Bactong Rise ni Father Lahi. Kasi pag nadalo sila sa amin, binibigyan niya ako ng original na Power ID. Yun. Brother Jerry. Ayun. Sister Mimi, nadalo sa amin. Kaya ako nagpapasalamat sa bugtong at gusto talaga makapangyarihan itong banal na langis ng buhay na ito, kakaiba. Yan. Yung original na Power ID, perma mismo ni Father Lahi. Yes. At tammark mismo ni Father Lahi. Hindi yung gawa-gawa lamang kung saan-saan kinukuha yung tammark. At saka pinipirma. Ito ang original na Power ID ni Father Lahi. Yun ang suot-suot yun yung mga oras na yun. Kaya iniligtas kayo ng bugtong at buhay na Diyos na Panginoon sa Kristo ang makapangyarihan sa lahat. Talagang ako'y nagtataka. at ginamitan nyo agad ng banal na langis. Kasi yung Power ID, Sister Shoni, at banal na langis, magka-partner yan. Yes, parehong original. Hindi pwede na ID lamang at wala kang banal na langis. Mag-partner lagi yan. Hindi kami nagpapawala. Hindi kayo nagpapawala ng banal na langis. Yan. Sister Shoni, ako po'y nagpapasalamat. Meron pa. Banal na langis din. Banal na langis din. Siyempre, may edad na rin ako. Hindi nawawala yung mga uric acid. Nakakakain ka ng bawal. Lagi masakit ang tuhod ko sa gabi, mga kasukasuan, masakit lahat. Siyempre, nagkaedad na rin tayo. Ilang taon na po ba kayo? 69. Ay, 69? Yes. 70 na ako. Aba, wala sa itsura ni Sister Shoni. Totoo, di ba? Blooming, nag-blooming. Ay, 1955 ako. Ayan. Sa November 1, birthday ko. 70 na ako. Pero Galing. siyempre, hindi naman maiwasan yung mga uric acid, di ba? Dahil sa ating kinakain. Oo. Ngayon, naramdaman ninyo yung mga pananakit ng katawan nyo. Lagi akong ganon. Lagi kayong ganon. Ginawa ko, pinahihirit ko sa aking anak, sa aking apo. Yung mga binibiling mga panghilot. Yung mga efficacies, ganon? Ganon. Marami pang iba mga panghilot na mabibili, mga maanghang. Ay, ayoko parang... Nung hinilot kayo noon? Pinahihirit ko sa aking apo. Inisip ko sa mga... Parang ako yung antanda-tanda na, may efficacies yung kama. Parang ipakiramdam mo, tumatanda ka? Oo, yung hulog ng kwarto. Baho. Parang ako yung 100 years na. Ano ba ito? Hindi, luto nga kami magbalik na dito. Naisipan nyo na nga magbalik dito ngayon? Ay, di nung pag sumasakit, ipapahilot ko lang sa aking apo. Papatakon ko yung aking ulo. Inom ako ng isang takip lang. Papak sa ulo. Banal lang. Original? Original na pink. Anong nangyari pag pinahilot nyo sa apo ninyo yung ngayon ng banal na langis? Ay, ditutulog na ako. Mamaya wala na. Wala na? Wala na mga sakit-sakit sa kasapusuan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Kaya ako'y nagpapasalamat, una kay Father Lahi, pangalawa kay Adalber, at higit sa lahat sa tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Yan pa rin natin yung bag namin. Mga kaibigan, mga kapatid, sa mga oras na ito sa araw ng Sabat, ay narito tayo ngayon sa People's Hall, Quezon City Memorial Circle. At kapiling naman natin ngayon si Sister Lorna Erpelo.
ng Novaliches, Maria Clara Revelacion. Sister Lorna, ano pong masasabi nyo? Ako po nagpapasalamat sa bugtong buhay ni Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit kayo nagpapasalamat? Sa gagalingan ng aking mahal na Ama. Dahil sa kagalingan ng inyong mahal na Ama. Si Brother Tony Erpelo. Brother Tony Erpelo. Anong kagalingan ito, Sister Lorna? Dahil po sa... Isalaysay mo sa amin. Dahil po sa mananalangis ng buhay, sa pangolote na ginagamit po natin. Itong mga Power ID at Power Medal. Ito po yun, December 27 ng gabi, sinasabi na po ng tatay ko na masakit ang kanyang ulo. So, binigyan ko lang po siya ng synthetic medicine. Pero uminom na po siya ng... Ano yung binigay nyo? Biogesic. Pampawala sa sakit ng ulo. Sobra ka daw kasi sakit ng ulo. Although meron na po siya, uminom na po siya ng banana ng isang buhay. Bago po siya uminom ng... Biogesic. Ngayon? Ngayon po, ang sabi niya, so binigyan ko na po siya, mga alas 11 po yun. Ng gabi? Opo. December 28, meron po tayong gawain. So alauna media po, o bago mag-alauna media, tinawag po ulit ako dahil hindi na daw po niya kaya, halos umiiyak na po yung ulo niya. Oo, mabibiyak na. Sobrang sakit na talaga. Saka hindi mo na siya makakausap. Hindi na gumaling doon sa biogesic? Opo, hindi niya na kaya. So parang binibiyak, para bang halos lahat po yata ng adobe or hollow black nakabaon po sa kanyang ulo. Grabe. Sobrang sakit talaga. So sabi ko sa kanya, kaya mo ba maglakad? Kakayanin. Dahil kailangan ko na po talaga siyang, yung mga sintomas na alam ko po na ng aneurysm is nasa kanya na. So kinakabahan po ako noon, na araw na yon. So sabi ko, tayo, magpa-hospital na tayo kasi takbo na sa ospital. Opo. Lahat na lang po ng first aid, ginawa ko na po sa kanya. So, uminom na rin po siya ng panalangis. Saka, nagdasal na po muna kami bago namin po siya dinala sa ospital. Yun ang tama. Opo. Nung dinala po namin sa ospital, napansin po namin, hindi na siya nagsasalita. Tahimik na. Tahimik na siya. Masakit ang ulo. Tapos, drogi na po siya. Nag-cross-eye na po siya. Naduling na. Naduling na po. So, nung nakita namin pinasitiskan po namin sa Caloocan Med, ang sabi po sa akin, dalhin ko na daw po sa pinakamalapit ng ospital. So, dahil po sa ospital na yon is wala po sila yung mga laboratory at yung mga kailangan po para sa kanya. So, yun lang po namin, ang pinagbibigay po sa amin is Avenue, PGH, Bernardino, Capitol at sa Commonwealth. Saan kayo nagpunta? Dahil po, alam ko po yung aneurysm is napaka-mahal pagamutan. Ang sabi na lang po sa amin, kung gusto mo, PGH or East Avenue. Pero sa kalagayan ng tatay ko, hindi na po kaya niya yung sa PGH. So, tinakbo na lang po namin sa East Avenue. So, nangyari yung nasa East Avenue na po siya. Masakit na talaga ang ulo niya. Ano na siya, hindi mo siya makakausap, bulol na siya. Bulol na talaga? Bulol na siya. So sabi ng doktor, pa-CT scan po namin. So nung nangyari sa CT scan, nakita po sa kanya, yung kanyang ugat is nasa ilalim ng batok. Meron po siyang malaking bukol. May bukol doon sa ugat sa ilalim ng batok? Ilalim po ng batok. Na posibleng pumutok? Posibleng pumutok at pasalamat daw po kami kasi 25% na nangyayari sa mga aneurysm 1 hour before, tikok na dapat. Wala na sana? Goodbye na? Goodbye na po. And 25% din po na makakaligtas kung meron kang aneurysm. Totoo yan. 50-50 ang buhay ng tao pag aneurysm ang karamdaman. Kaya po sabi ng doktor sa kanya, wala ka bang nararamdaman ng iba maliban sa yung nahihilo, sakit lang daw po talaga ng kanyang ulo. Yun lang po ang kanyang dinaramdam. Sabi ng doktor sa kanya ay napakaswerte mo kasi karamihan sa mga aneurysm, itong oras, wala na. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Iba ang naglilingkod. Ngayon, kailangan daw po kasi i-confine kasi kailangan daw pong operahan. Opera agad. Operahan po. Kasi sa nakita sa CT scan is
napakadelikado po sa case ng tatay ko. At the same time, may matanda na po siya. Ilang taon na si 76. 76? Opo. So, mga ngayon meron po rin natin siyang asthma. Asthma? May asthma pa si brother Opo. Yung last sumabay din yung asthma? Sumabay din po. Hirap yan. May ubo pa rin po siya. May ubo. May ubo? Opo. Dahil po sa panahon po yun kasi December, so malamig. So, ang inaano ko lang po, nung na-confine po kami, kung maaari lang po sana, kasi lagi niyang dininda, is sakit ng ulo. Sakit talaga ng ulo. Hindi makakatulong, hindi siya halos makakain, kaya halos pumayat po siya. Kung pwede nga lang bilang anak, nahatiin ko yung sakit para sa tatay ko, gagawin ko. Kaya talaga hindi niya po talaga kaya. So, ang ginagawa na lang po namin, Dasal po kami ng dasal. At inom ng banal na langis? Opo, bago po kami bigyan ng synthetic medicine, inom po na muna kami ng banal na langis. Doon sa ospital? Opo. Tago po yan, nakatago po yan. Nakatago? Kasi sikreto ang pag-inom? Sikreto, opo. Dahil sa ospital po, 4 po kaming pasyente na kasama. Puro lahat po yan is medyo sa ulo. Sa ulo. Opo. So, tago po yun. Nagtataka sila, bakit kada na lang inom ang tatay ko ng gamot. May iniinom? Opo. Kada 4 na oras po kasi is kailangan niyang uminom ng gamot. So, masyadong kamahalan din po yung gamot yung tatay ko. Sabi ko, tay, sabi niya sa akin, bago ako uminom ng synthetic medicine, inom muna ako ng banal na langis, magdasal muna tayo. Tapos, ginagawa ko po. So, habang nagdarasal po kami, yung normal pong ginagawa natin, nagdarasal po ng Power ID, tapos, bubuhusan, lahat po ng sakit sa kanya, pinahaplasan nyo. Tapos yung likod niya, lahat po, kasi halos lahat ng katawan niya sumasakit. So sabi ko sa kanya, sige tayo, pagkatapos yung uminom, yan, sa kanya po kami inom ng synthetic medicine. Yung mga katabi po namin nagtataka, bakit ano yung inom nyo? Sabi namin, banal na langis ng buhay, siya ang magpapagaling sa akin ang hanggang ama. So, halos nakatira na po kami sa hospital, halos mag-isang buwan po kami doon. Noong nalaman po namin na, nung huling-huli po, na sabi, ang kanyang aneurysm, hindi po pwedeng operahan. Hindi po pwedeng operahan? Opo, sa hospital na yon kasi wala po kasi lang procedure na para sa tatay ko. Which is yung coiling or endovascular procedure. Ang ina-allowed lang po kasi sa East Avenue is yung incision or yung natawag nila ng meron pa isang klase ng na procedure para sa mga yung binibiyak talaga. Which is hindi kakayanin ng tatay ko. Hindi nakakayanin? Opo. Pero sa tingin ko po at sa pakiramdam ng tatay ko, sabi po niya, halos wala na yung sakit sa ulo. Wala na yung sakit? Opo, kasi nung hinahawakan ko po yung ulo niya, halos ayaw yung pahawakan sa akin. Pero nang oras na yun, nahawakan nyo na? Opo, halos ganyan-ganyan ko na nga yung buhok niya. Wala nang sakit? Wala po. Palakpakan natin ang bugdong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo naman, hindi siya pwedeng operahan. Pag naoperahan ng tao, di ka na sigurado. Maraming naoperahan na nauwi rin sa kamatayan. Napakadami na nating mga naririnig yan. Magpasalamat tayo sa bugtong at buhay na Diyos Jesucristo. Hindi niya ipinintulot na maoperahan si Brother Tony. Sabi ng doktor sa kanya, yung ugat mo kasi, lobo yun lumobo daw. Imbis na pag ganon, imbis na merong leeg, para lagyan siya ng clipping. Ang nangyari sa kanya is nakaganon, tapos kumunon, tapos kumunon. So walang leeg na magyari para maging clipping. Ayun. Ang sabi ng doktor sa kanya, umimpis na yung bukol mo Umimpis na? Opo. Kaya hindi ko na nararamdaman yung sakit. Pero yung sakit niya napupunta na mula sa ulo, bumababa hanggang talampakan na lang. Yung sakit? Yung sakit, pero ngayon yung sakit na yung tolerable. Kumbaga nakakayanan ng tatay ko. Pero noon hindi niya At least wala na yung sakit sa ulo. Dahil yun ang delikado. Opo, palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. At sa mga oras na ito, dinugtungan ng bugtong at buhay na Diyos Jesucristo yung buhay ng iyong ama, Sister Lorna. Opo. Sabi niya po sa kanya, sabi ko, meron tayong gawain sa Quezon City Circle. Hindi namin alam ni Sister Donicia na sasama siya kasi alam namin dalawa lang kami. Pero
pumilit siya na sasama ko. Maniwala tayo, nandyan ang bugtong buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamapangyarihan sa lahat. Pwede ba, hindi ako papabayaan. pwede ba natin papuntahin si Brother Tony para makita ng ating mga kapatid? Nasa'y malakas na. Brother Tony, lapit kayo dito, Brother Tony, para makita ng masaksihan ng lahat na buhay kayo, binuhay kayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito si Brother Tony, Brother Eric, talagang parang walang nangyari. Malakas at puging-pugi. Brother Tony, pwede ka ba magsalita? Huwag lang patagal. Matagal. Kingaling siya. Huwag lang patagal. Ngayon yung nangyayari sa pagsubok sa atin, ako ay pinagbabawalan ako na umatin. Pero malakas, nagtiwala ko sa bugtong abuan ng Diyos na hindi ako papabayaan. Kaya nagpumilit ako na sumama dito. Hindi ako pasasabayin eh. Dahil daw mainit. Kasi mainit. Pero pinilit ko yung katawan ko. At nagdadalik ako sa bugtong abuan ng Diyos na pinag-diskusyon na pinakababanin sa lahat. Kaya nagkikramdam na sa akin. Hindi yan pagkambit ko doon ng pakalaki. Pero nagtiwala ko sa kasama ko ang bugtong abuan Diyos na Diyos. Kaya sunod ko na pinakababanin sa lahat. Na siya napalala kasi ako, pagkagaling ako. Kaya ako'y nagkitiwala sa Insurrection Flower Oil at saka pa ng Insurrection Flower Oil, saka pa ng isang buhay. Alam ko, ipagpapatuloy lang ng aking anak ang nangyari sa pagsubok sa akin. Malaking tulong sa akin talaga ng bugtong at Diyos ng Diyos po yung magkapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Happy Sabbath po sa inyo lahat. Grabe naman ang lakas nito, parang hindi nagbago. Yung ba na aneurysm? Bakit kanina meron kayong nurse? Ba't nagsosolo na kayo ngayon? Meron akong payo sa'yo, Brother Tony. Pag-uwi natin sa bahay, paalala mo, papapalitan ko yung suot-suot yung polo shirt na kulay pink. Baka kaya na-aneurysm nakapula eh. Okay, biro lang. May pera pa ba kayo? May pera pa? Meron pa? Meron po. Ay, malamang pag natunugan yan, opera yan. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na wala. Di po. Alam niyo naman ang ospital, opera lagi yan. Sister Lorna, ituloy mo yung meron pa ba? Ayun po, sabi sa akin ng East Avenue, kailangan daw po ng second opinion. Second opinion. Opo. So, nagpa-schedule po ako sa PDS and sa March 5 po ang kanyang consultation para sa kanyang second opinion. Ayan. Pero okay. Malakas na si Brother Tony. Pero siyempre, mag-ingat pa rin. Mag-ingat sa mga kinakain, ingatan ng kalusugan, huwag magpuyat. At lagi uminom ng banana. Yun! Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos Jesucristo. Sister Lorna, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat unang-unang kay Father Lahi, pangalaw kay Elder Bear, at lalo hindi sa lahat sa nag-iisang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, mga kapatid, sa mga oras na ito, sa araw ng Sabat, ay narito tayo ngayon sa People's Hall, Quezon City Memorial Circle. At kapiling naman natin si Brother Angelo Atabay. Brother Angelo, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat sa tunay at nag-iisa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit kayo nagpapasalamat, Brother Angelo? Sa original po na banal na langis ng buhay. Anong nagawa sa iyo nitong original na banal na langis ng buhay? Kasi po, Brother Ronnie, nung nakaraang linggo, kinausap pa ako nung kapatid nung mayari ng bahay na tinitirahan ko sa Acacia State sa Taguig. Sabi niya, Angelo, sabi niya, pwede bang samahan mo kami sa, maghanap tayo ng polls
Sabi Oo. niya, alam ko marami dyan sa may parting Antipolo. Oo. Magsuswimming. Opo, sabi niya, ako na bahala sa ako na bahala sa gas, tsaka sa gastusin. Oo. Kaya sagot ko na, balikan. Ay ngayon, syempre, nandun ako nakatira sa kanila, kailangan ko makisama. Oo, tama. Naghanap kami ng falls sa Antipolo. Yung una namin napuntahan, medyo hindi nagustuhan kasi medyo marumi. Nakarating kami dun sa Tanay Rizal. Daranak Falls. Ngayon, Anong pangalan? Daranak Falls. Daranak. Daranak Falls. Oo. Nakarating kami doon. Pagdating po namin doon, siguro mga bandang alas 10 na po yata yun. Ng gabi? Umaga po. Ng umaga. Ngayon, pagdating namin doon, ako yung nautusan mag-ihaw ng Baboy? Hindi po. Tawag dito. Yung Tilapia? Tilapia. Tsaka bangus. Ako daw mag-ihaw kasi marunong ako. Ngayon, pagdating namin doon, yung katabi namin, may nag-iihaw na. Sabi niya, Brad, dito ka na lang, patapos na rin naman ako. Dito ka na mag-ihaw sa pinag-ihawan ko. Marami pang baga. Para hindi ka na magpaapoy. Pero may dala akong uling. Doon sa likod sa compartment ng kotse. Tapos, sabi, hindi na ako kumuha ng kasi meron na doon eh. Kumbaga, isasalang ko na lang. Tapos, yung ihawan niya, yung 3 bato lang. 3 bato? Oo, tapos, yung maliit lang yung yung patungan ng isda. Tawag dyan yung screen? Yung parilya. Yung parilya, maliit lang. Ngayon, nakapatong lang yun doon sa 3 bato. Nakapatong lang yung bawat kantuan pagitan. Ngayon, ang iihaw ko, malaki, 2 tilapia. Hindi ka kasya doon sa isa lang ang kasya. Sabi ko, mabuti pa. Sabi ko doon sa kasama ko, sabi ko, Brad, pahawak mo na nitong yung nandun sa lalagyan yung yung pang-ihaw. Pahawak mo na, sabi ko kasi, papalakihin ko yung palalakihin mo yung bato. Paglayuin mo. Yung pagitan. Para kumasya yung 2. Kasi maliit lang yung paggagawa eh. Ngayon, nung unang hawak ko, parang may iniisip ako, hindi ko maintindihan. Pagkalawang hawak ko, nakalimutan ko, binuhat ko yung bato. Baga pala yun. Nabaga na pala yung bato? Baga na. Dahil doon sa matagal na nag-ihaw yung tao? Matagal na ko. Ngayon, nung angat ko, aray! Bigla ko nabitawan. Napaso ngayon yung kamay mo? Sabi ko. Sobrang init, bato yun. Sabi ko, nakalimutan ko. Nahawakan ko, baga pala yun. Anong nangyari sa kamay mo, Brother Angelo? Malapit po sa ilog kasi yun Brother Ronnie. Ang ginawa ko sa sobrang sakit, hinawakan ko na yung pulso ko eh. Tapos, binabad ko doon sa tubig. Nilublob mo sa tubig? Nilublob ko sa tubig para maibsan yung sakit. Tapos, nung inangat ko na, nakita ko yung daliri kong 3, namuti. Namuti po. Sa sobrang init doon sa bato na hinawakan mo? Opo. Ramdam ko talaga siya, sobrang init. Tapos, nung yung 3 daliri ko na yun hanggang dyan, namuti na yan. Sabi nung kasama ko, Brad, anong ginagawa mo sa sarili mo? Apoy, hawakan mo, kasi Superman. Ngayon? Tapos ang ginawa ko, kasi lagi naman ako may baon na banal na langis eh. So kinuha ko po, kasi sobrang sakit talaga. Nilagyan mo ng banal na langis? Uminom muna ako. Tapos binasa ko yung power medal, tapos nalagyan ko, sabi ko, bugtong at buhay na Diyos. Sabi ko, patawarin mo ako, sabi ko, nakasama kasi ako dito, may mga dalang alak eh. Naisip mo agad yun? Naisip ko agad. Tapos, nung pinatakan ko po ng banal na langis ng buhay. Yung namumuti yung kamay? Namumuti yung 3 daliri ko na. Unti-unti po siyang nawawala yung sakit. Luto yung namumuti na yun? Luto po. Pero nung nilagyan mong banal langis? Nung nilagyan ko po ng banal na langis, unti-unti na po siyang nawala, tsaka hindi ko na siya binuntok dun sa ilog. Kasi sabi ko, pag binuntok ko dun sa ilog, mawawala yung banal na langis. Hinayaan ko na lang, maya-maya, nawala na po yung sakit. Palakpakan natin ang bugdong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Jesu Cristo. Ngayon, wala bang sugat o... Wala po. Kailan nangyari yun? Nung itong nakalanin ko lang, pagligo namin dun sa Tanay Rizal. Ayan. Basta laging may dala banal na langis ng buhay. Saan ka man magpunta. Opo. Ayan.
At Brother Angelo, ako po'y nagpapasalamat. Anong suot-suot mo sa mga oras na yon, Brother Angelo? Ito pong power medal po, original. Importante yan. Original na power medal po. Ayan. Kahit maligo ako, hindi ko po tinatanggal ito. Tama. Para ligtas tayo Sa kapahamakan, sa mga sakula at kapahamakan. sa bingit ng Kabingit ng kamatayan kamatayan. at sa lahat ng mga masasamang tao. Opo, tama po, brother. Ililigtas tayo ng Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil ito po ay nasa banal na kasulatan. Sa Episo 6, Episo 6, isuot ang baluti. isuot ang baluti mula sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ayan. Upang kung dumating man yung masamang araw, Ang tayo, salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. upang tayo ay mananatili pa rin nakatayo Sa digmaan. sa ligmaan, Ayan. laban sa masama. Yan. Dahil sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan. Brother Angelo, ako po'y nagpapasalamat. Kaya, meron pa po, brother. Meron pa? Apo. Oo. Sige. Bilisan natin at gusto nang magtugtog yung mga combo. Isa na lang po, brother Ronnie. Kasi, yung, naalala niyo po yung dinala ko dito, nakay ko dito. Yung inakay mo nung nakaraan dito na gawain. Apo, kanina kasi, niyaya ko siya, sabi ko pumunta kami dito magsimba. Sabi niya, may patutuo siya, kaso, hindi nga siya nakapunta rito, gawa po ng, nahihiya siya magpatotoo. Kasi bago pa. Apo, bago pa lang. Sabi niya, ako na lang daw magpatotoo. Anong patotoo yun? Sa banal na langis pa rin po. Kasi nung sinama ko siya dito, di ba inaakay siya doon? Yung mga pamilya yata yun, mag-ina. Apo, yung mag-ina po yun, tsaka magkapatid. Pinatapit mo pa nga kay Brother Apo, apo. Ngayon po, sabi niya, iba yung pakiramdam niya dito kaysa doon sa kabila. Kasi nga po, di ba galing siya doon sa kabila? Kabilang bakod? Kabilang bakod na... Yung sa Dilawan? Sa Montalban kasi, meron siyang kapitbahay na ang pangalan ay Norma daw. Dilawan yun, o Ngayon, Pulahan? inaakay nga siya doon, nakabili siya ng langis na dilaw. Dalawang buti na yung gamit niya, hindi naman siya gumaling. Walang epekto? Wala. Ngayon, naging pasahero kumuha siya nung time na yun. Binigyan ko siya ng original na banal na langis ng buhay. Simula nung ginamit niya yun, tapos pumunta siya rito, ibang-iba daw yung pakiramdam niya. Yun. Tapos nung naubos niya na yung isang puting banal na langis ng buhay, unti-unti niya naramdaman, nawawala na pala yung sakit niya. Yun. Yung mga nararamdaman niya, umiinit katawan niya, acidic siya, ang dami niyang karamdaman. Tapos nung nag-concert nga po doon sa nung linggo, hindi ako nakapunta, pero siya pumunta doon. Bumili siya ng 3 buti ng banal na langis ng buhay. Dahil naramdaman niya na po na ito talaga ang original. Na may kapangyarihan. Na may kapangyarihan mula sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayon, nasaan sila ngayon, Brother Angelo? Ngayon po, nanonood lang sa FB Live. FB Live. At sana, akayin mo pa rin ang akayin na isama sa gawain. Opo, Brother Ronnie. Pag may contact naman po. Para madiligan yung kanilang pananampalataya. Nanonood din sila ng live sa umaga. Opo, nanonood po. To sabi niya naman sa akin, tuloy-tuloy na po yan. Kasi dito niya daw naramdaman yung kakaiba talaga. Tama. Kisa doon sa una niya. Yun. Tama yung naramdaman niya. Brother Angelo, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay Garber. At talong pinakahigit sa lahat, sa tunay at nag-isa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at happy Sabbath po sa ating lahat.